Ihanda ang bulsa sa inyong Meralco bill ngayong buwan. Bukod sa pagtaas ng konsumo ngayong mainit na panahon, nag-anunsyo rin ng dagdag singil ang Meralco. Para sa billing ngayong Abril, tataas daw ng 53 sentimos ang singil ng Meralco sa kada kilowatt hour. Katumbas yan ng 107 piso patong sa bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. Tumaas daw kasi ang generation charge, bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. Umakyat din daw ang presyo ng kuryente sa electricity spot market. Samantala, tiniyak po ng Department of Energy na may sapat na supply ng LPG sa bansa sa kabila po ng sigalot sa Middle East. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, sinisikap ng mga kumpanya ng langis na makakuha ng dagdag na supply mula sa mga bansa katulad po ng Australia at Amerika. Yan ay matapos tumigil mag-export ng ilang oil-producing countries. Ayon pa kay Garin, kahit nasa 15 araw lang naman ang kailangan na buffer, sapat daw ang hawak ng mga kumpanya para sa higit 30 araw. Tutulong din daw ang Philippine National Oil Company sa pamimili ng dagdag na supply ng LPG. Again, ang sinasabi nga po ni Secretary Garin, wala tayong problema sa supply. Sa presyo tayo magkakaroon ng problema. And then aside from Australia at America, yung sa Malaysia na dumating, and I think nakikipag-usap din sila ngayon sa India. Tapos meron ng mga nagpo-propose na dapat daw para hindi masyadong nagbibigay ng mahal na presyo yung mga oil companies natin dito sa bansa, baka po pwede talagang ang gobyerno na mismo ay makikipagkompetensya sa mga oil companies dito. Na sila mismo order ng supply ng oil, magbebenta niyan sa publiko, nang sa ganun yung presyo na mababa ng gobyerno ang susundin ng mga oil companies. Yun ang sinasuggest ng iba. Pero tingnan paano? natin kung possible ba Iniisip yun? ko, Kaya ba yun ng gobyerno? Ayun nga eh. Oo. Not unless sila yung mag-take over ng isang oil company. Ng isang gas station, ano? Diba? Oo. Kasi iniisip ko kung sila yung bibili para magbenta dito, paano nila ibebenta? Wala naman silang gasoline station. Yun na nga. Hindi Oo. ba? So medyo, kung gagawin yun matrabaho at hindi pa po natin agad-agad mararamdaman. Oo. Hintayin na lang natin yung decision ng excise tax. Kung totoong Today lalabas ngayon. Today daw yun. Oo. Samantala mga kapatid, tinatayang babagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East. Binaba ng Asian Development Bank ang economic growth forecast nito para sa bansa sa 4.4% ngayong taon. Mula yan sa 5.3% na forecast noong Disyembre. Ayon sa ADB, binaba nito ang mga forecast nito sa mga bansang import-dependent pagdating sa langis. Posibleng humina raw kasi ang economic activity dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Paglilinaw pa ng ADB, nakabase ang pagtataya nila sa ideyang hindi magtatagal ang sigalot. Kaya't posibleng bumaba pa ang forecast kung hindi agad matutuldukan ang girian sa Middle East. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.